Sa isang sulok ng presinto sa Coronadal, tahimik si Romeo Galvez. Halata ang pangangayayat sa ilang buwang pananatili sa presinto. Wala pa mang napapatunayan sa kanyang kaso, ngunit sa tagal niya roon ay parang pinagsisilbihan niya na ang parusang hindi naman niya dapat ginagawa. Lalo pang nawala ng saysay ang kanyang buhay matapos dumating ang isang balita mula sa isang bisita. Ang kanyang ina mula sa Sultan Kudarat ay bumiyahe pa ng ilang oras para ipagbigay alam sa kanya ang isang masamang balita. Wala na ang kanyang asawa. Pumanaw na ito buhat sa sakit na lupus matapos hindi agad madala sa pagamutan dahil sa kakulangan sa pera, at doon tuluyang nagunaw ang kanyang mundo. Si Romeo, 35 anyos, ay dating tricycle driver sa Sultan Kudarat. Siya ay may asawa at 2 anak. Mahirap ang kanilang pamumuhay. Nag-aaral sa elementarya ang kanyang mga anak at kamakailan lang ay na-diagnose ang kanyang asawa na may matinding karamdaman. Matindi ang gasto sa gamutan kaya nang inalok siya ng kapitbahay na may kilala raw na naghahanap ng stay-in house helper sa Coronadal, hindi na siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang at matatanda na rin, kapalit ng mas maayos na kita. Ang mag-asawang Wilbert at Clarice Samaniego ay mga negosyante sa lugar. Malaki ang bahay, ngunit tahimik dahil walang bata. Maayos ang trato sa kanya. Si Wilbert ay kalmado. Halos hindi lumalabas ng opisina. Si Clarice naman ay palaging abala sa mga lakad at pakikipagkita sa mga kaibigan. Mabilis na naging magaan ang loob ni Albert sa bagong katiwalang si Romeo. Maayos ang trabaho, masipag at higit sa lahat ay marunong makisama. Ngunit isang umaga noong Pebrero 2017, biglang nagbago ang lahat. Nagkagulo sa bahay. Sa isang cabinet sa kwarto ng mag-asawa, nawawala raw ang 3 milyong cash na itinago ng mag-asawa. Si Clarice ang unang sumigaw at walang pag-aalinlangang tinuro si Romeo. Sinabi niyang walang ibang pwedeng kumuha noon kundi ang bagong katiwala na hindi pa nila lubos nakilala. At sa harap ng mga pulis na lumantad ang isang testigo, si Ronald na family driver ng mga Santiago. Sabi niya nakita raw niya si Romeo ilang araw bago ang insidente. Nagbibilang ng pera sa likod bahay. Malaking halaga. Itinanggi ni Romeo ang paratang, ngunit matapos ang ilang saglit na paghahalughog ng pulisya, nakita sa kanyang bag sa ilalim ng kanyang kama sa bahay ang isang bungkos ng 50,000 pesos at isang mamahaling kwintas na pagmamay-ari daw ni Clarice. Walang oras para magpaliwanag si Romeo nang dalhin siya ng mga pulis. Dahil sa testimonya ng testigo at sa nakitang ebidensya ay agad na dinampot ng pulisya ang lalaki. Habang dinadakip si Romeo ay labis siyang nag-alala. Ang iniisip niya ay hindi ang kaso, kundi ang asawa. 1 linggo pa lang mula nung isugod ito sa ospital mula nang atakihin ng kanyang sakit. Sa istasyon ng pulisya, ipinakita sa kanya ang laman ng bag na naiwan niya sa kwarto. Pilit siyang kinukumbinse na umamin. Mas mababa raw ang sentensya kung aaminin, pero hindi siya bumigay dahil para sa kanya, wala siyang kasalanan. Ni hindi niya alam paano napunta sa kanyang mga yun. Ang pera at ang kwintas na ni minsan ay hindi niya nakita. Sa harap ng mga circumstantial evidences ay isinampa ang kasong qualified theft kay Romeo. Hindi siya binigyan ng piyansa. Sabi ng abogado ng Samaniego, malaking halaga raw ang ninakaw at may intensyon si Romeo na tumakas. Habang nasa loob ng kulungan, mabilis lumipas ang araw.
Linggo na ang lumipas mula nang makausap ang magulang niya sa Sultan Kudarat. Nagsabing hahanap ng paraan para matulungan siyang makalaya, bagamat hindi nila ipinarating ang kalagayan ng kanyang mag-iina. Patuloy ang pananatili ni Romeo sa kulungan. Araw-araw umaasang makakauwi na sa kanyang pamilya. Ngunit paglipas ng 2 buwan, noong Abril 2017, habang inaayos ng isang pulis ang mga dokumento sa front desk, ay dumating ang kanyang ina dala ang isang masamang balita. Tumigil ang mundo niya matapos marinig ang matagal na niyang kinatatakutan. Wala na ang kanyang asawa. Wala siyang nagawa kundi humagulgol sa loob ng presinto. Hindi niya matanggap na wala na siya sa tabi ng kanyang asawa sa mga oras na naghihingalo ito. Alam rin niyang hindi yun mangyayari kung hindi siya nakakulong, kaya't labis-labis ang kanyang paghihinagpis. Mula noong araw na natanggap niya ang balita ay nagbago ang disposisyon ni Romeo sa kulungan. Nanatili itong tahimik at hindi makausap. Isang linggo bago ang pre-trial, dumating ang bagong abogadong itinalaga sa kanya. Isang volunteer mula sa isang legal aid group. Wala siyang pambayad, pero may mga taong pinadala raw ni Wilbert para tingnan kung maaari pa siyang ilaban. Hindi malinaw kung guilt o awa ang nagtulak kay Wilbert. Ang sigurado lang ni Romeo, huli na ang lahat. Habang nire-review ng abogado ang mga dokumento, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit walang fingerprint si Romeo sa pera? Sa halip, 3 set lang ng prints ang nakita. Isa kay Ronald, isa kay Clarice, at isa pa na hindi pa natutukoy. Kasabay ng muling pagulong ng kaso, isang babae ang lumapit sa mga otoridad, si Myra, asawa ni Ronald na driver ng pamilya sa Maniego. Sa maikling panayam ay nilahad niya ang kanyang natuklasan, ilang buwan na rin ang nakalilipas. Alam niyang may kung anong namamagitan sa pagitan ng kanyang asawang si Ronald at sa amo nitong babae na si Clarice sa Maniego. Pilit daw itinatanggi ni Ronald ang paratang ng kanyang asawa, ngunit malakas umano ang kanyang hinala, lalo pat madalas umanong kasama nito ang kanyang amo at minsang nakita niya sa bulsa ng pantalon ni Ronald ang isang resibo mula sa isang mamahaling hotel kung saan nag-check-in ang kanyang asawa. Ilang buwan na rin umano nitong napapansin na nabibili ni Ronald ang lahat ng kanyang luho kahit hindi pa naman ito kayang tumbasan ang kanyang sahod bilang family driver. Hindi raw siya agad nagsalita. Pero nang marinig ang balitang may kasambahay na nakakulong dahil sa nawawalang pera, napilitang lumapit si Myra. Ayon sa kanya, hindi na rin maayos ang kanilang pagsasama ni Ronald at madalas din siya nitong pagbantaan kung kaya't nagkaroon siya ng tapang na humarap sa pulisya. Gamit ang bagong anggulo ay nagpatuloy ang imbestigasyon sa kaso. Sa tulong ng forensic team, sinuring muli ang ebidensya na nakuha sa bag ni Romeo. Noong lumabas na si Ronald ang isa pang taong may fingerprint sa bungkos ng pera maliban sa mag-asawa. Ang testimonya ni Myra ang naging tulak sa pagbaliktad ng sitwasyon. Sa huling hearing, si Wilbert sa Maniego mismo ang tumayo sa witness stand. Sinabi niyang binabawi na niya ang kaso. Hindi raw siya makapapayag na manatiling nakakulong ang isang lalaking wala namang kasalanan, habang ang kanyang asawa at kalaguyo nito ay malayang nagagawa ang kanilang pagtataksil. Nang marinig ang desisyong ito ay halos walang reaksyon si Romeo. Tila wala nang saysay ang kalayaan para sa isang lalaking nawalan ng minamahal na asawa. Hindi man siya nakulong ng panghabang buhay, si Romeo ay para na ring pinatawa ng habang panahong sentensya. Sa kanyang pagbabalik sa Sultan Kudarat, wala siyang dalang tagumpay. Dala niya ang kanyang pinagpagurang sahod, pati na rin ang tulong pinansyal mula kay Sir Wilbert. Ngunit wala na ang dahilan ng kanyang pagsisikap
at hindi na ito muling may babalik pa. Sa unang linggo ng kanyang pagbabalik, halos araw-araw ay nasa harap siya ng puntod ng kanyang asawa. Nabalitaan niyang tuluyan ng iniwan ni Wilbert si Clarice matapos lumabas ang katotohanan. Kinasuhan niya ito at si Ronald sa kanilang pagtataksil, ngunit agad din namang nakapagpiyansa sa kanilang kaso. Imbis na bumalik sa dating buhay, sumama si Clarice kay Ronald at lumipat ng tirahan sa isang gated subdivision sa General Santos. Wala silang pakialam sa nangyari. Sa mga sumunod na buwan ay hindi natahimik si Romeo. Malaya siya, ngunit wala siyang kapayapaan. Batid niya na may nawala sa kanya at sa kanyang mga anak, na hindi mapupunan ng kahit na anong bagay at hindi maaring manatiling ganun lamang ang lahat. Gumawa ng hakbang si Romeo at sinundan niya ang galaw ni Clarice at Ronald mula sa malayo. Kita niya sa dalawa ang kasiyahan ng mga ito sa kabila ng malaking kasalanang nagawa. Hindi lamang sa kanilang mga asawa, kundi maging sa kanyang nadamay lamang sa kanilang kataksilan. Lalo pang sumiklab ang puot at galit kay Romeo hanggang sa dumating ang isang malagim na sandali. Gabi ng Oktubre 2018, tahimik ang paligid ng subdivision sa General Santos. Walang katao-tao sa labas. Ang hangin ay malamig. Ngunit sa dibdib ni Romeo ay may apoy na hindi mapawi. Isang linggong inabangan ni Romeo ang pattern ng dalawa. Halos gabi-gabi ay naroon sila sa sala, nagsasaya. Parehong parang walang iniwang kasalanan. Alam na niya ang pasikot-sikot sa subdivision sa ilang linggong pagmamanman. Wala siyang planong takbuhan ang batas, pero ngayon wala rin siyang pakialam kung tawagin siyang kriminal. Sa isip niya, sila ang tunay na may utang sa batas at sa kanya. Hindi ganun kahigpit ang seguridad sa subdivision kung kaya't bitbit ang lumang baril na naiwan pa ng kanyang ama ay madali nitong napasok ang lugar. Dahan-dahan siyang nagtungo sa tirahan ni Clarice at Ronald. Tulad ng mga araw na sinanay niya ang sarili, lumakad siya sa gilid ng bahay, kung saan hindi abot ng CCTV. Tanaw niya sa bintana si Ronald, nakaupot nanunood ng pelikula. Si Clarice naman ay nakatalikod, tila may kinakausap sa telepono. Walang kahina-hinala, walang kaba, walang pagsisisi. At sa loob ng ilang segundo, pumasok siya sa bukas na backdoor. Walang babala, walang ingay. 3 putok lang ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumigil ang lahat. Napatumba si Ronald. Si Clarice hindi na rin nakatakbo. Kita ang takot at gulat sa mukha ng magkalaguyo. Marahil ay hindi nila inakalang hahantong ang lahat sa ganito. Pagkalabas ng bahay, hindi tumakbo si Romeo. Hindi siya nagtago. Sa halip, lumakad siya patungong highway na parang walang nangyari. Nang mapadaan sa isang mobile patrol, ay sumuko siya at inamin ang ginawa. Itinakbo sa ospital si Clarice at Ronald, ngunit hindi na rin umabot ng buhay. Sa presinto, hindi siya nangatwiran at hindi na rin tumanggi. Tila ba, tanggap na niya ngayon kung anumang parusa ang ipapataw sa kanya dahil ang mahalaga ay nakamtan niya ang kapayapaan at hustisya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ilang araw matapos ang insidente ay lumapit si Wilbert sa presinto at nangako itong kukuha ng pinakamagaling na tagapagtanggol para kay Romeo. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa hindi inaasahang bisita. Ngunit wala siya sa posisyon para tumanggi sa alok na tulong. Ipinakita sa korte ang buong record ng maling pagkakapiit ni Romeo, ang pagkawala ng kanyang asawa at ang psychological impact ng lahat ng nangyari sa kanya sa maikling panahon. Tinanggap ng hukom ang mitigating circumstances, emotional trauma
provocation at ang pagpapatuloy ng kataksilan ni Clarice at Ronald sa kabila ng probation ng korte sa kanilang pansamantalang kalayaan. Sa huli, noong Nobyembre 2019, hinatulan si Romeo ng 8 taong pagkakakulong, hindi habang buhay, hindi maximum. Isa itong sentensyang may pagkilala at konsiderasyon sa kanyang pinagdaanan. Taong 2024, mainit ang sikat ng araw sa labas ng Leyte Regional Prison, ngunit sa puso ni Romeo, isang liwanag ang tumambad. Bitbit ang ilang kagamitan, pinalaya siya matapos ang 4 na taon sa loob dahil sa good conduct, time allowance. Tahimik siyang lumabas sa gate. Walang sumalubong, ngunit hindi niya iyon ikinalungkot. Agad siyang bumalik sa Sultan Kudarat sa kanyang pamilya. Doon ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang at ang 2 anak na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nangako si Romeo na hindi na muling lalayo sa mga anak. Bumalik siya sa kanyang dating trabaho bilang tricycle driver. Bagamat may record sa kulungan, ay tinanggap siya sa kanilang lugar nang walang halong panghuhusga dahil kilala siya sa kanyang kabaitan noon pa man.